MB Promotion umamin na si Casimero na lang talaga ang makakatalo kay Naoya Inoue. So hindi na po siguro natin dapat ipaliwanag pa ang nangyaring gusot sa Team Casimero at MP Promotion, mga idol. At kung bakit nga ba naghiwalay ang mga ito? Ito po dahil sa hindi na pagkasundo ang mga kita sa laban na kung saan mas lumalim pa dahil sa kaliwat kanang bangayan. Ngayon mga idol, sa sitwasyon po kasi ngayon na kung saan nauubusan na ng bala ang MP Promotion dahil sa pagkatalo ng mga kampiyon nito na pinanghahawakan, ay tila mas naging mapusok na po ang MP Promotion sa mga hakbangin nito na kung saan po muling ibinaba ng MP Promotion ang dignidad ng kanilang promotional company para sa gayon nga ay tuluyang maipasakamay ang boksingerong pinaghihinalaan na tatalo kay Naoya Inoue. At ito na nga ay walang iba kundi ang 3 Division World Champion na tinaguri ang angas ng Pinas na si Janrel Casimero. Oo, tama kayo ng pagkakarinig mga idol. Dahil sa naglabas po kasi ng pahayag ang MP Promotion na kung sakaling babalik kuno sa kanilang puder si Casimero sa lalong madaling panahon, ay agad-agad kuno nilang isasaayos ang magiging laban itong si Casimero sa tinaguri ang The Monster ng bansang Japan at 2 times undisputed world champion na si Naoya Inoue. Tila hindi na po alintana ng MP Promotion ang mga gusot na nangyari sa kanila noong kampo mga idol. Basta ang tangi pong mitiin ng Manny Pacquiao Promotion ay ang maikasaagad ang laban sa pagitan ng isang Pinoy at itong si Naoya Inoue. Ngayon mga idol alam po kasi ng MP Promotion na ang lakas ni Casimero ay naririyan pa rin naman. Kailangan lamang ng konting adjustment at disiplina para sa gayon ay maibalik ang anghang nito sa lona. Pero sa sitwasyon kasing ito ay marami ng mga Pinoy boxing fans ang talagang nawala na po ng tsansa na umasa na mananalo ang ating kababayang Pinoy na boksingero sa isang Naoya Inoue. Ito ay dahil sa laki po kasi ng iniwang pilat ng hapon na ito sa kaisipan ng mga Pinoy kung gaano niya nga ba nilampaso ang bawat Pinoy na kanyang nakakatapak. Kaya naman dahil dito ay ito po ang naging pangunahing dahilan kung bakit nga ba unti-unti nang bumaba ang porsyento ng tiwala ng ating mga kababayang Pinoy sa bawat Pinoy na nakakalaban itong si Naoya Inoue, na kung saan naniniwala na rin ang ilan na hindi nauubra itong si Casimero ngayon kay Inoue. Pero sa boxing kasi mga idol ay hindi po nagiging batayan ang pagiging yabado at dihado ng isang boksingero dahil sa kuminsan ay bentahe lamang ito at hindi nagiging batayan ng pagkapanalo ng isang boksingero. Ngayon mga idol mag-iiwan po ako sa inyo ng isang malaking katanungan. At ito ay kung ang kondisyon nga ba ni Casimero na lumaban kay Ryo Akaho ay sapat na para durugin ang isang Naoya Inoue na kung saan nanalo ang ating kababayan by round 2 knockout. Kaya naman sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang isa sa mga di malilimutang pagkabanalo ng ating kababayan na si Janrel Casimero. Boxing bout. Obey my command. I say stop, you stop. I say break, you break. No headbutting, no low blow. Kick me back, okay? Good luck. Round 1! Atol, kita! Lao, akoy! Laro na tol! Straight tol! Boom! Straight! Wala tol! Wala! Gigil na tol! Kita! Bantay sa kaliwa! Wow! Left hook na!
Kita tol, anak ka na yan tol. Ay panggigil tol. Ay panggigil tol. Nah, kita tol, anak na yan. Bantay. Nah, bantay. Lepo ka na yan. Orang na tol, kami straight tol. Orang na tol, kami straight. Kami straight tol. Straight, kami straight. Lupare. Nice. Wah. Luang lang. Tol, kita. Enak kan tol. Relax lang. Nah, kita ingat na. Kita. Tol, kita. 종료가 됐습니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이 경기는 존 리엘 카시메로 선수의 불법적인 파츠에 의해서 후두부 공격으로 더 이상 류 아카오 선수가 경기를 속행할 수 없으므로 이 경기는 노 콘테스트로 종료되었습니다.